O ang title po natin ay How to Maintain Closeness with God. How to maintain closeness with God. Dati po tayong lahat dahil sa kasalanan ay malayo sa Diyos o napalayo sa Diyos. Nakalagay po yan sa Isaiah 59 verse 2. Dahil sa iyong kasalanan, dahil sa aking kasalanan o dahil sa ating kasalanan, tayo ay nahiwalay sa Diyos. Sabihin po natin, nahiwalay. Yung kasalanan kasi ang siyang naghihiwalay o namamagitan sa atin sa Diyos. Sabihin po natin, namamagitan. Dahil sa iyong kasalanan, nahiwalay tayo sa Diyos. Ang kasalanan, ang ating kalikuan, ang siyang namagitan sa Diyos at sa tao. Kaya nga nahiwalay tayo, ano? Pero dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang sino man sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa John 3:16. Nakalagay din po sa John chapter 14 verse 6. Sabi ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay, walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. So dati po nahiwalay tayo sa kasalanan, kaya hiwalay tayo sa Diyos. Pero dahil sa buhay na ibinuwis ng Panginoong Jesucristo, tayo ngayon ay magiging malapit na sa Diyos sapagkat siya yung daan, ang katotohanan ng buhay. Kaya ang sino man nakipag-isa sa Panginoong Jesucristo, na po, ay nagiging anak ng Diyos o sino man tumanggap sa Panginoong Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanyang buhay ay binibigyan karapatang maging anak ng Diyos. Doon tayo napapalapit sa Panginoon. Doon tayo nagkakaroon ng relasyon sa Panginoon. Ngayon, dahil yung nakaraan, ang pamagat natin ay how to maintain closeness with God, ngayong malapit na tayo sa Panginoon, sa Diyos Ama dahil sa Panginoong Jesucristo, siya yung naging kung dati yung kasalanan ang namamagitan o yung naghihiwalay sa Diyos at sa tao, dahil ang Diyos banal, ang tao ay makasalanan kaya hiwalay. Pero dahil sa banal na buhay ng Panginoong Jesucristo, na nagbuwis ng buhay para sa atin bilang mga makasalanan, ang sino mang taong makasalanan na lalapit sa Panginoong Jesucristo o tatanggapin sa bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanyang buhay, siya ay nagkakaroon ng access sa Diyos Ama, napapalapit po siya sa Diyos Ama. Kaya nga ngayon, tayo ay malapit sa Diyos Ama dahil sa Panginoong Jesucristo. Ay ang tanong nga, paano mapanatili ang pagiging malapit sa Diyos? Yung number 1 natin, bilang pagre-review lang po ito, review, kasi ito po yung topic noong nakaraan. Para mapanatili ang ating pagiging malapit sa Diyos, number 1, seek God daily. Ang taong tagalangit, hanap ay mga bagay na panlangit. Amen? So, ang sino man tao na tunay na tagalangit, na naging tagalangit dahil nga sa Panginoong Jesucristo, ang hanap niya ay mga bagay na panlangit. Number 2, seek God dearly. Para mapanatili po natin ang pagiging malapit sa Diyos, dapat ay ninanasa, ginugusto lagi natin ang Diyos. Sabi nga, seek God, serve God dearly. Yung una, seek God, no? Seek God daily. Number 2, serve God dearly. Dapat talaga pinaglilingkuran natin siya. Ang tunay na nagmamahal sa Diyos para mapanatili ang closeness kay Lord, dapat naglilingkod po yan sa Panginoon. Amen po? Yung sabi ko nga dito, ang taong panglangit, hilig ay mga gawaing panlangit. Alam niyo po, ako po dati, dati ang buhay ko ay makarelihiyon. Deboto po ako. Pero ang buhay ko malayo sa Diyos. Mahilig lang ako sa mga bagay o mga gawain na mga pangrelihiyon. Masipag po ako dyan. Pero ang buhay ko malayo sa Diyos. May sarili akong gusto, may sarili akong naisin o mga gawi na kasalanan kinagagawian. Ano po, mga kinahihiligan. Sana hindi po tayo ganon. Pero ngayon siyempre tumanggap na ako sa Panginoon, nagbago na ang lahat. Ngayon, hindi na ako makarelihiyon, makadiyos na ako dahil nga may relasyon na ako sa Panginoong Jesucristo. Amen? Ganon din po tayo. Ito po, ang sino mang taong meron tunay na relasyon sa Panginoong Jesucristo, nagbabago. Dati kung walang hilig sa mga bagay na makadiyos, ngayon, nagkakaroon na ng hilig sa mga bagay na makadiyos. Dati walang hilig o walang pagnanais na paglingkod sa Diyos, pero ngayon nagkakaroon na ng pagnanais na mag-join sa paglilingkod sa ating Panginoon. Amen? Amen? Okay po.
Number 3, worship God devotedly. Yun po yun. Para mapanatili natin ang pagiging malapit sa Diyos, dapat ay sinasamba po natin siya ng buong puso, buong isip, buong kaluluwa, buong lakas. Worship God devotedly. So, mga kapatid, ito po ang ating pong mensahe po noong nakaraan. Ika ko nga dito, ang taong tagalangit nais ay damdaming panlangit. Yan lagi mong gusto, naisin ay maranasan ang presensya ng ating Panginoon. At mangyayari po yun kahit tayo po ay nasa tahanan o nasa lugar na kung saan naglalagi po tayo, pwede maranasan natin ang presensya ng Panginoon sapagkat ang Panginoon ay nasa lahat ng dako. He is omnipresent. Amen? Ang mahalaga lang dito, yung puso natin dapat lagi naka-tune in sa mga tungkol sa ating Panginoon. As he said in Colossians chapter 3 verse 3, focus our eyes on things above, not the things on earth. Na po, focus our heart on heavenly things or spiritual things, not on material things, not on physical things, not on worldly things. So, para sa akin, yun po yung pamantayan ng mga tunay na mga mananampalataya ng ating Panginoon. Sinisik ang Diyos araw-araw, pinaglilingkuran, may pagnanais na paglingkod sa Diyos at meron pong pagsamba na bukal sa puso. Palakpakan po natin ang Panginoon. Thank you, Lord. Hallelujah. Bago po tayo magtuloy sa ating pumensahe, ay nais ko muna pong batiin ang mga bago po nating kapatiran o bagong kakaibigan o nakasama ngayong umagang ito. Kung ikaw ay first time lamang po na nakasama namin sa panambahang ito, inaaniyahan ka naming tumayo para naman ma-recognize at ma-welcome ka namin. Kung first time mo lang, first time. Ayun po, ayun. Praise God, purihin ang Diyos. Manatili po kayo nakatayo. Amen. Nais po namin ipaabot po sa inyo na mahal po namin kayo sa Panginoon at ang ating simbahang ito na ang pangalan ay Teresa Foursquare Gospel Church is our spiritual family ay lagi pong bukas ang pintuan para po sa inyo. So welcome na welcome po kayo dito. Sabihan po natin sila na mahal natin sila sa Panginoon at the count of 3. 1, 2, 3, begin. So mahal namin kayo sa Panginoon ha. God bless you. God bless. Pwede na po kayo umupo. Maraming salamat po. Tuloy po tayo sa ating mensahe. Ang pamagat po natin ngayon ay what? Pakibasa po, begin. Signs of spiritual complacency. Yung dati po ay how to maintain closeness with God. So close na tayo. Pero alam nyo ba, itong mensahe ngayon ay may kinalaman sa ating pong buhay spiritual na magpapaalaala sa atin. Signs of spiritual complacency. Ano nga po ba ang ibig sabihin po ng complacency? Pakibasa po. Complacency is Nailimutan, pero nga pala ako ditong Alright. Meron ako ditong monitor at meron din ako ditong tagaturo. Ayun, Kaya lang, pwede rin akong gumanyan, tumalikod sa inyo. Wala naman din tayong online ngayon. Ayan. Complacency is self-satisfaction, especially when accompanied by unawareness. Sabihin natin, unawareness. Unawareness of actual dangers or defect. Ano po? Self-satisfaction. Isa pa, yung complacent. Pakibasa po, begin. Ayun po. So, complacency, complacent is ito po adjective, yung kanina is noun. Kampante, yung pagiging kampante o pagkakampante sa sarili or pagkalugod sa sarili. Complacent is a feeling of do not need to do anything. Ito po yung damdamin, no? Do not do anything, to do anything, about the situation even though in danger. Ito po yung sa Tagalog, yung pagkakampante sa sarili o pagkalugod sa sarili na kahit na ikaw ay nasa bingit ng alanganin o danger or defect,
ay parang hindi mo ramdam na gumawa ng paraan para hindi ka malagay sa balag ng alanganin, or in short, no pakels kahit anong mangyari. Ganun po yung ibig sabihin po ng pagiging complacent. No pakels kahit anong mangyari. Now po, tuloy po tayo. Meron po tayong tinatawag na, di po, may example po dito. Sige po, pakilabas po natin yung example. Kilala niyo po ba yan kung sino? Bible character po yan. Kilala po ninyo, di ba? Si Samson po yan. Samson, sino po ba si Samson? Sa mga hindi nakakikilala, yan po ay larawan ni Samson. Samson is a figure in the Bible known in his immense physical strength who faced triumph and tragedy. Si Samson po ay isang kilalang lalaki sa Biblia. Hindi siya ordinaryong lalaki, kundi siya isang lalaki na kung saan ay sobrang lakas. Siya po ay character or Bible character na siya yung pinakamalakas noong kapanahonan niya. Bakit po siya ang pinakamalakas noong kapanahonan niya? Kasi nga po, siya po ay may tinatawag na pangako bilang Nazarite. Simula nung siya isilang, hindi na ho siya pinutulan ng buhok. Simula nung siya isilang, hindi na siya pinutulan ng buhok. Yun ay nakahandog sa Diyos, pangako sa Diyos. So ang buhay niya ay lubhang napakalapit sa Diyos. At doon ay puspos siya ng banal na Espiritu dahil sa pangakong yon, na ang buhay niya ay nakatalaga na sa Diyos. Kaya totoo po mga kapatid, kapag ang buhay mo, ikaw ay nangako, ikaw ay nakatalaga sa Diyos, para sa Diyos, sasamahan ka ng Diyos. Amen? Amen? Kapag ikaw ay nangako na ang iyong buhay ay itatalaga sa Diyos, siguradong sasamahan ka ng Diyos. Ganyan ang nangyari kay Samson. Napakalakas po niya. Sobrang lakas po niya. Grabe talaga. Yung kadena, parang sinulid lang po yan. Meron pong nakalagay po doon sa Bible. Ganun kalakas si Samson. Kaya lang may problema. Pakitanong po ninyo ako. Ano po yun, Pastor? Pakitanong po ninyo ako. Kaya lang may problema. Naging complacent. Naging proud sa sarili. Nagpakampante siya sa kanyang sarili. Sa kanyang kalagayan. Naging sobrang lugod siya sa kanyang sarili. Parang pakiramdam niya, kayang-kaya niya na ito. So, ano nga po ba ang ibig sabihin ng complacent? Balikan natin para mas maunawaan natin si Samson. Complacent means kampante o pagkakampante o pagkalugod sa sarili. A feeling of to do anything about the situation even though in danger. Hallelujah. Ganun ang nangyari kay Samson. Kahit siya yung pinakamalakas physically that time, pero naging napakahina niya. Bakit? Sabihin po natin, bakit po, Pastor? Kasi nga naging complacent po siya. Hindi niya napangalagaan na kanyang buhay espiritual. Hindi niya namalayan na siya nakikipaglaro na sa kasalanan. Hindi niya namalayan na siya nakikipaglaro na sa kalikuan. Hindi niya namamalayan na siya ay sumusuway na sa Diyos at nagiging malaki na ang kanyang ulo at nagiging proud na siya sa kanyang sarili. Remember, siya po yung pinakamalakas na tao that time. Pero bakit siya ay nahuli ng ilang mga hindi ganong kalakas ang mga tao? Kasi nga, nawala na siyang lakas dahil siya ay nahulog sa pagkakasala. Naging complacent kasi siya sa kanyang buhay espiritual. Sabi nga dito, Samson is the one of the Bible characters who faced triumph and tragedy. So, naranasan niya maging matagumpay at naranasan din niyang bumagsak. Ito po. So now, ano nga po ba ang ating lesson? Meron po tinatawag na spiritual or signs of spiritual complacency. Ano-ano nga po ba ito? Number 1, pakibasa po. Lukewarmness or a lack of passion and zeal for God. Lack
of passion and zeal for God. Signs of spiritual complacency is yung pagiging lukewarm. Sa Tagalog yung lukewarm, malahininga. Hindi malamig, hindi mainit. Bakit nga kaya gano'n, no? Sabi kasi salita ng Diyos sa Revelation, ang gusto ng Diyos, kung malamig, malamig. Kung mainit, mainit. Huwag yung malahininga. Ano pa ba mas maganda? Malamig o mainit? Ano pa mas maganda? Malamig o mainit? Tama yung sabi ni Doc J, depende daw. Kung nasa labas ka, mainit, di ba? Pero dito sa loob, magsimba ka, malamig. Oh, gusto niya malamig. Amen. Dati, nung ako'y bago mananampalataya pa lang, bakit kaya sinabi ng Diyos na ang gusto niya, malamig, malamig? Kung mainit, mainit. Hindi ba dapat mainit? Kasi yun ang aking pananaw. Shorten pa kasi ang aking understanding noon. Dapat mainit. Kasi nga tayo mga mananampalataya, as far as relationship with the Lord is concerned, dapat mainit tayo. Amen? Dapat mainit tayo. So, hindi lang pala ganun yung konteksto nito. You know why? Kung malamig, depende sa pangailangan, no, parehong nakatutulong, parehong mabuti ang malamig at mainit. Halimbawa, ako po naglalaba. Pag ako'y naglalaba, dinadryer ko muna yan. Light dryer lang, hindi yung heavy dryer. Light lang, matanggal lang yung mga basa-basa. Pero pag manipis, madaling matuyo. Pag makapal, matagal matuyo, di ba? Kaya ang ginagawa ko, lalo sa gabi, pag nakabukas yung aircon namin dito, 1 horsepower, yung mga maninipis, doon ko nilalagay sa loob bahay. After dryer, nilalagay ko sa loob bahay. Alam nyo, kinaumagahan, tuyo na yun pag nalamigan. Ito pa ang matindi. Pag makakapal, lalo na yung pantalon ni Jace, kita nyo na yung pantalon ni Jace, di ba? Sana si Jace. Pantalon pa lang ni Jace, baka 3 araw matuyo yan pag doon sa loob bahay. Pero ilalagay ko lang yan dito sa likod ng aircon. Dito. Sa labas nito, aircon dyan eh. Kinaumagahan, tuyo din yan. So, dito mainit yung buga ng aircon, mainit. Tuyo agad yung pantalon ni Jace, saka yung tuwalya makakapal. Sa loob naman malamig, tuyo din yung mga damit po namin. So, sala sa lamig, sala sa init. Init o lamig, parehong nakatutuyo. Di ba? Para hindi kayo masaya. Ako nakakuha ko idea, okay to madaling makatuyo. So, wala yung gitna. Pag nasa gitna, matagal makatuyo yan. Kung pagpapatuyo ng damit ang pag-usapan. But spiritually speaking, sign of spiritual complacency is lukewarmness o yung pagiging ito nga, yung paliwanag, a lack of passion and zeal for God. Pag wala pala tayong yung passion o kulang ang ating passion, ano ba yung passion? Sa Tagalog, sidhi. Sidhi yan, sidhi. Passion means sidhi. Pag wala pala tayong sidhi sa mga bagay na makadiyos, lukewarm po tayo. Pakitapik mo yung katabi mo, para sa'yo yan. So magtapikan na kayo. Magtapikan na kayo. Kapag wala pala tayong passion o di kaya ay kulang ang ating passion, yung sidhi. Sa ibang salita, yung gigil. Yung gigil. Yung hilig. Pababawin pa natin. Yung pagnanais, pagnanasa, pagkagusto. Or pagkarahuyo. Yan po yung passion. Marami na ako sinabing salita. Malamang naunawa na natin yan. Sa mga bagay na tungkol sa Diyos, lukewarm pala tayo. Kaya kapatid, panggising ko po ito. Baka isa na pala, nakikita na pala natin ang ating sarili, nagpapabaya pa tayo. Ibig sabihin ay, complacent na tayo. Na kahit na tayo nasa danger side na po tayo, nasa danger zone na tayo, dahil lukewarm po tayo, nagpapabaya pa din tayo. Mga kapatid, paalala ho sa atin lahat ito. Paalaala sa atin lahat ito. Dapat, kung dati masigla po tayo, masidhi ang ating pong damdamin tungkol sa Diyos, yung pagkagusto tungkol sa Diyos, huwag natin hayaan na mawala po yun. Dapat panatilihin po natin yon. O kung medyo nawala na, ibalik po natin po yon. Pwede namang ibalik eh. Amen. Pwede namang ibalik. Pwede namang ibalik. Hallelujah. Palapakan natin ang Panginoon. Lack of passion and zeal for God. Yung zeal dito, yung sigla. Kumbaga sa manok na panabong, kumikikig talaga yan.
Kumbaga sa billiard, may pectus. Oo, di ba? May pectus para gumanon pa. Oh. Zeal for God. So mga bagay o tungkol sa Diyos. Meron pa tayo dyan, under number 1. Signs of spiritual complacency, lukewarmness, a lack of passion, and zeal for God. Next po. Wait lang, baka meron ako yeah. Number 2, pakibasa po. Yes po. Isang senyales na tayo po ay meron pong spiritual complacency or kapabayaan sa ating spiritual na buhay, ito po yung self-satisfaction. Anong ibig sabihin ng self-satisfaction? Being content, contento na tayo, contento na, with a superficial relationship with God. Oh, matindi, ano? Being content with a superficial relationship with God and lacking a desire for spiritual growth. Hallelujah. Doc J, gusto mong ipaliwanag to? Hindi, gusto mo. Para nakita ko, nakataas yung isang mong kamay. Grabe to. Yung maging kontento, ano ko lang po tayo, bato-bato sa langit, tamaan, magbago ha. Yung una, being content with a superficial relationship with God. Doon lang po tayo. Plastic. Yung Tupperware, alam niyo yun? Yung lagi tayong nagsisimba, aktibo naman tayo sa mga gawain, Panginoon, pang-ibabaw lang pala. Pakitang tao. Kaya nga sinabi ko na, plastic kanina eh. Kung hindi nyo pa maintindihan, Tupperware. Superficial, pakitang tao. Mga pabalat bunga. Balat lang pala yung pero yung loob hindi. So ito ay paalaala sa ating lahat. Amen ba? Paalaala ito sa akin. Ganun pala yun. Kapag tayo mayroon pong spiritual complacency, yung pala yung self-satisfaction, yung pagiging kontento. No? Pagiging kontento sa mga paimbabaw. Superficial means paimbabaw. Amen po? So, di paalaala lang. Hindi ko sinasabing mapagpaimbabaw tayong lahat, kundi tinuturo sa atin, pinapaalalahanan po tayo na huwag maging paimbabaw ang ating pong paglilingkod sa Panginoon, yung sa ating buhay espiritual, wag. Seryosohin po natin. Magtulungan po tayo na magseryoso sa ating pong buhay espiritual. Magtulungan tayo. Kung nagbabayanihan tayo, lalo na sa mga kalalakihan, kung nagbabayanihan tayo sa mga gawain dito sa simbahan, magbayanihan tayo sa pagtayo ng ating spiritual na buhay. Amen po? Sa mga kababaihan, ganun din po. Sa mga kabataan, hallelujah. Yung pangalawa, yung lacking as desire for spiritual growth. Ganun pala yung self-satisfaction. Lacking, o kontento na tayo, pagiging kontento na tayo doon sa pagiging lacking or kulang sa desire o pagnanais sa kalaguang espiritual. Ganun pala yun, kapatid. Kung tayo po ay hindi na nagdi-desire sa paglagong espiritual, hallelujah, sorry Lord po talaga. Sorry Lord, ang sakit, no? Kung hindi na pala tayo nagdi-desire na lumago sa ating buhay espiritual, ang tawag po pala doon is spiritual complacent. Wala na tayong pakels. Kung lalago man tayo o hindi, lalakas o hindi, okay lang kahit anong mangyari. Hallelujah, sorry Lord. So self-satisfaction po yun. Hallelujah. Meron ba tayong dyan, picture? Okay, wala. Okay, so next pala yung picture natin. So mga kapatid, paalaala sa ating lahat po ito. Sana wag ho tayong makontento na tayo po ay okay lang kahit anong mangyari. Pag ganun po pala ay spiritually complacent po tayo. Tapikin mo hindi yung katabi mo, yung sarili mo. Gising. Sarili ko, gising.
Gising, gising. Sarili ko ha. O, gising, gising. Hallelujah. So, ngayon, baliktarin po natin po ito. Dapat, yung kabaliktaran po nito ay meron po tayong desire. Kung ikaw ay patuloy na nagdi-desire na ma-upgrade, madagdagan ang iyong kalaguang spiritual, hindi ka spiritually complacent. No? Amen po? Amen? So dagdagan po natin. Kung ano yung kalagayan mo ngayon, dagdagan pa natin. Mag-upgrade tayo. Kaya ngayon lagi ko sinasabi, ang tunay na Kristiyano nagbabago. Dagdagan natin yung pagbabago. Mag-upgrade tayo. Napagpapala po ba tayo? Sana tumatalab sa ating puso, ha? Kasi kaya po tayo nagsisimba ay para magbago. Yun po ang dahilan kaya tayo nagsisimba para magbago. At dahil sa salita ng Diyos at pagmamahal natin sa Diyos, kaya tayo nagbabago. Yun po yun. Yung number 3. Number 3. Signs of spiritual complacency. Number 3, pakibasa, begin. Pakibasa po ng malakas. Go. Amen. Malinaw naman po ito, no? Malinaw naman, di po ba? Tayo po pala ay spiritually complacent. Pwedeng balikan natin kung ano ibig sabihin ng complacent para lang mabuhay sa ating isipan. Isa introduction natin. Yung introduction natin, pakibalikan. Complacent, kampante, or pagkakampante, or pagkalugod sa sarili. Yung pagkalugod sa sarili, ito po yung medyo lumalaki na yung ulo natin. Kaya ko to. Parang si Samson, okay lang sa akin to. Yung nakipaglaro sa kasalanan, hindi niya namalayan hanggang sa nahulog siya. Kampante siya o naging ano na sa sarili, nagpagkalugod sa sarili. Complacent is a feeling of do not need. Kasi nga, lugod na sa sarili. Do not need. Hindi ko na kailangan to. Hindi ko na kailangan magbasa ng Bible. Hindi ko na kailangan umatin ng evening prayer. Hindi ko na kailangan umatin ng cell group. Hindi ko na kailangan magsimba. Kaya ko na to. Okay naman ako. Kahit sa online lang, okay lang. Okay lang ako. Kahit hindi magbasa ng Bible, malakas ako. Mayroon naman ako memorize. Nagigets nyo? Complacent na kasi. Mayabang na sa sarili. Kaya na. Do not need to do anything about the situation. Ano bang situation mo ngayon? Ano bang sitwasyon mo ngayon spiritually? Spiritual ang pinag-usapan natin, ha? Ano na ang sitwasyon mo ngayon? Ano na ang status ng iyong spiritual life ngayon? Dati ang lapit-lapit mo sa Diyos. Dati ikaw ang pinakamalakas katulad ni Samson. Ikaw ang pinakamalakas. Lahat kaya mo. Lahat kaya mong talunin. Ikaw ang palaging panalo dahil spiritually ang lakas-lakas mo. Dahil sumasayo ang Panginoon. Dahil sa iyong sukong buhay sa Panginoon. Dahil itinalaga mo ang buhay mo sa Panginoon. Kaya ramdam na ramdam mo yung lakas. Just like si Samson dati. Ngayon, ang pinag-usapan natin, spiritual nga. About the situation, even though in danger. Even though in danger. Kahit nasa gitna ng panganib, wala nang pakels. Kahit ikaw ay nasa gitna ng balag ng alanganin, wala ka ng pakels. Kahit mahulog na sa pagkakasala, wala ka ng pakels. Wala ka ng pakialam. Kasi nga, spiritually complacent na tayo. Hallelujah. So ano yon? Balikan natin yung number 3. Number 3. Ayan. Neglect of spiritual disciplines. Ano ba yung mga spiritual disciplines? Pagbabasa ng Bible. Pananalangin. Hallelujah. Pag-attend ng cell group, pag-attend ng pagsamba, o even evening prayer, mahalaga po yon. So, ano yung number 2? Balikan natin yung number 2, signs of spiritual complacency. Self-satisfaction. Ano po? Being content with a superficial relationship with God and lacking a desire for spiritual growth. Ang ganda ng paalala sa atin ng Panginoon, no? Paalala sa atin lahat to, maging sa akin.
So balikan natin yung number 3. Thank you, Lord. Neglect of spiritual disciplines, not engaging in practices like prayer, Bible study, and fellowship. Now, puntahan po natin wait lang po. May example tayo dyan, no? Si David. Okay. Sige, si David. Ayun. Nakikita po yung picture? Hallelujah. Si David po yan, yung bata, yung kabataan. Taas ang kamay ng mga kabataan. Ayun. Piling kabataan. Ayun. Alam na alam po natin ang istoryang ito, di ba? Si David saka si Goliath. Si Goliath, alam niyo po ba si Goliath? Philistines po yan. Takot sa kanya ang lahat ng mandirigma ng Israel. Pati yung mga elite soldiers ng Israel, yung pinakamagaling, pinakamahusay, pinakamataas na posisyon, takot kay Goliath. Maging yung hari. Takot kay Goliath, bahag ang buntot. Ngayon, sino itong kabataang ito? Ito si David, tagapag-alaga ng tupa ng kanyang magulang. Si David, habang nag-aalaga, wino-worship si Lord. Sabihin natin, worship. Habang nag-aalaga si David ng tupa ng kanyang, nag-aalaga sa parang ng tupa ng kanyang tatay, ay sinasamba niya ang Panginoon. Kaya sabi ko sa inyo, kahit saan lugar ka naroon, pwede mong maranasan ang presensya ng Panginoon eh. Amen ba? So habang nag-aalaga siya, habang inaawitan niya ang Panginoon, sinasamba niya ang Panginoon. Kaya sinasamahan siya ng Panginoon. Kaya posible kapatid, kahit saan ka naroon, nag-aaral ka, nagtatrabaho ka, pwede kang samahan ng Panginoon. Depende yan sa tune-in ng iyong puso. Saan ba naka-tune-in ang puso mo? Dapat lagi sa Diyos. Hallelujah. Alam niyo, napatay ni David si Goliath. Alam natin yan. Napatay niya si Goliath sa pamagitan ng bato. Kasi nga yung faith niya, malakas dahil nga siya suko sa Panginoon. Pero sabihin niyo po ninyo, Pastor, ano nangyari kay David? Sabihin niyo lang po sa akin. Ang nangyari kay David ay nahulog sa pagkakasala. Nahulog sa pagkakasala. Si David ay isa sa pinakamalapit sa Diyos. Dati si Samson ang isa sa pinakamalakas. Ito naman si David, isa sa pinakamalapit sa Diyos. Pero sa kabila nun, nahulog pa rin sa pagkakasala. Naging complacent siya spiritually. So, pwede kang madasalin dati, pwede kang aktibo dati, pwede nga damang-dama mo ang presensya ng Diyos dati, pero bakit ngayon hindi na ganun? Nangyari yun kay David. Minsan, isang araw, siya po ay sa gitna ng labanan, nung kapanahonan niya, sa gitna ng labanan, hindi siya sumama sa laban o sa gera. Nagpaiwan siya doon sa kaharian. At sa kanyang pagpaiwan, nag-relax siya, relax. At siya ay naglalakad sa ibabaw ng kanyang kaharian, nagre-relax siya habang nakikipaglaban sa digmaan ang kanyang mga tauhan. At sa kanyang paglalakad sa ibabaw ng kanyang kaharian, sa kanyang pagre-relax sa madaling salita, sabihin natin, relax. Ay nasilayan niya si Bathsheba. Sino nakakikilala kay Bathsheba? Ayun. Si Bathsheba ay isang babae na may asawa. Nakita ni Samson, nakita ni David. At doon, natukso siya. Hanggang sa nagkasala si David. Kapatid, puntahan naman natin sa spiritual. Pwedeng sabihin natin, katulad tayo ni David dati, napakalapit natin sa Panginoon. Solid talaga ang pananampalataya, ang paglilingkod, yung damdamin sa Diyos. Pero alam nyo, kapag nag-relax po tayo sa ating buhay spiritual, pwede tayo mahulog sa pagkakasala. Yung salitang relax, yun din po yung kasing kahulugan ng salitang complacent. Nagigets natin? Pag nag-relax tayo sa evening prayer, sa pagsamba, sa pagbasa ng Bible, sa pananalangin, o mga bagay na tungkol sa Diyos, pag nag-relax po tayo dyan, dahan-dahan po tayong
mapapariwara. So, salamat sa Panginoon. Ito'y paalaala sa atin lahat. Amen ba? O, pakisabi mo sa iyong katabi, ito'y paalaala lang ni Pastor. Thank you, Lord. So, number 4, at panghuli, signs of spiritual complacency. Pakibasa po, begin. Vulnerability to sin. Ayun nga, yung ginawa ko example, si Samson, si David, naging vulnerable sila sa pagkakasala. Kasi nga, complacent sila sa kanilang buhay spiritual. So, complacency opens the door to temptation and other sins. Ganun pala yun. Kapag tayo po'y relax, complacent, sa ating buhay spiritual, tayo po ay madaling mahulog sa pagkakasala. Ganun yung nangyari kay David. Ganun yung nangyari kay Samson. Kahit sabihin natin tayo yung pinakamalakas na tao, kahit sabihin natin tayo ang pinakamalapit na tao sa Diyos, o pinakamalakas sa spiritual na buhay, o pinakamakadiyos na tao, walang pwede magmalaki talaga sa Panginoon eh. So, ito'y paalaala sa atin na dapat lahat po tayo, lagi po tayong aware sa ating buhay spiritual. Amen po? Dapat nananatili o napapanatili po natin yung pagiging close with God. Kaya nga tinalakay ko nung una, how to maintain closeness with God. Kasi pag close talaga tayo sa Panginoon, malayo po tayo doon sa temptation and other sins. Kasi nga, close tayo kay Lord. Pero pag tayo po'y malayo kay Lord, yung complacency or complacent po tayo, nako, vulnerable po tayo. Ibig sabihin ng vulnerable ay, wait lang, babasahin ko po dito. A vulnerable person is someone who is easily hurt, harmed, or exploited either physically or emotionally or spiritually due to various factors such as age, disability, illness, or social circumstances. So, dahil spiritual ang pinag-uusapan natin, nagiging vulnerable po tayo sa tukso o pagkahulog sa pagkakasala kapag nag-relax po tayo o naging complacent po tayo sa mga bagay na makadiyos. So, desire things about God, desire spiritual things. I-maintain po natin yung pagiging close sa ating Panginoon. Tayo po tayong lahat. Thank you, Lord. Hallelujah.